Okay, so bago ang lahat, ako si Binibining Jala Marie Vallejo, ang inyong guro sa Pilipino Baitang Wendo. Okay, Binibining at Ilyo, paunahan mo panalangin. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, napapansin ko na tila kayo ay lalamig. Okay lang yan, kahit wala kayong mga jacket o wala kayong mga kahag ngayon dahil nga pareha tayo. Okay. Bago ang lahat, maibang pulutin mo ng mga kalat sa iyong kiniran o sa iyong mga upuan at isaayos ito. Okay, ngayon, bago tayo magsimula, okay, umupo lang lahat, bakit hindi pa nakakaupo? Okay, umupo na. Okay. Bago tayo magsimula, ay may tatlong aluntuntunin lang muna ako sa inyo. Una ay huwag mag-usap-usap sa inyong mga katabi. At ang inyong mga tenga ay dapat nasa sa akin lang dahil ako ang nagsasalita sa harap. Pangalawa ay huwag kayong gumamit ng cellphone o mga gadget na hindi ko kayo pinapahintulutan. Pangatlo ay kung mayroon kayong mga katanungan, itaas lang ang inyong mga kanang kamay. Okay, ngayon, napapansin ko na matamnan kayong lahat dahil ba sa malamig na panahon? Okay, tumayo ang lahat dahil may ipapakanta ako sa inyo. Pamilyar ba kayo sa kantang Deep and Wide? Okay, walang pamilyar, no? Okay, so, ngayon, ako ang unang kakanta at sasabay kayo sa akin. Ang kanta ay Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Okay. Ngayon ay palagpakan ang inyong mga sarili dahil nakakanta kayo na hindi pamilyar na kanta sa inyo. Okay, sa hanay na ito, maaari mong sabihin sa akin kung sino ang liban pati ngayon sa hanay na ito. Okay, makalingan ko lang liban sa ating klase ngayon. Kaya naman, magtatanong ako kung ano nga ba o patungkol saan nga ba ang tinalakay natin mo sa kanilang patituta. Binibili Laguna, ano nga ba yun? Okay, bigyan ng palagpas, Binibining Laguna. Dahil natukoy niya ang talakayan noong nakaraang patituta. Kung saan ito ay tula at ang mga elemento ito. Okay, ngayon, handa na bang matuto ang lahat? Kung handa na itaas na ang inyong mga kanang kamay. Okay, magaling at handa na kayong matuto. Ngayon ay ipapaskil ko sa harap ang ating mga layunin sa bago nating paksa. Tayo pagbasahin ang unang layunin, pangalawang layunin, pangatlo, at ang pang-apat na layunin. Okay, dahil nakapag-rehearsal na kayo kanina at kumanta na kayo, ngayon ay kailangan ko naman ang inyong mga isip at inyong mga tenga. Dahil nga, magpapanood ako sa inyo ng isang pelikula na magugustuhan ninyo. Okay. Tandaan na makinig ang lahat dahil pagkatapos ito ay may tatanong ako sa inyong katanungan. Okay, narito. May speech defect ako. Di ako talaga. Okay. Sa tingin mo, Binibining Albonin, ano nga ba ang susunod? Or sa tingin mo, ano ang susunod na mangyayari sa kwento? Okay, magaling. Sa sinabi mo ay, ang susunod na ininuha mo sa isang pelikula ay yung magpo-contest na si Ginoong Fidel. Okay, panuhin natin muli. Okay, at dahil tapos na ang pelikula ay magitatanong na ako sa inyo. Ito ang aking katanungan. Anong damdamin ba na inuha mo sa pelikulang 100 Pula para kay Stella? Binibining Isabela?
Okay, bigyan ng wow clap si Binibining Isabella. One, isa, dalawa, tatlo. Wow, wow, wow! Okay, maraming salamat Binibining Isabella. Maaari ka na bumuko. At dahil nahinuha mo, sa palagay mo ay, ang dami na hinuha mo ay yung pagpapalaya, no? At pagpapasensya sa aspekto ng pag-ibig. Dahil nga sa sinabi o dahil sa inyo napanood ang pelikula ay yung pagiging mapagparaya ni Fidel. Sana ay gano'n ang lahat ng tao na nagpapalaya para sa pagbubuti ng kanilang mga minamahal. Okay, ang pangalawang katanungan ay, paano mo masasabi na nagpapakita ng pagmamahal ng isang tao kapag ikaw ay nagparaya para sa kanyang ikabubuti? Binibining Soriano? Okay, magaling bigyan ng 5 bagsak si Binibining Soriano. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Palakpakan, no? Dahil nga, sinabi ni Binibining Soriano na nasasabi niya na ipapakita niya ang pagmamahal sa isang tao kapag siya ay nagpaparaya. So, sinabi ko na kanina, no, na kapag tayo ay nagpaparaya, yun ay nagpapakita na minamahal natin ang isang tao. Dahil nga, hindi naman tayo nagpaparaya sa ikakasama ng isang tao, kung hindi sa ikabubuti ito. Kagaya na lamang no, sa pelikula kung saan si Fidel nagpaparaya dahil na sa sobrang mahal niya si Stella ay hindi niya gusto na hindi maging masaya ang kanyang minamahal. Okay, ngayon ay nalaman ko na nahihinuan ninyo ang mga mensahe o damdamin na nakapaloob sa tula. Ano nga, kung nakikinig kayo sa pinanood ng pelikula kanina na ang tula ay tinawag at maaari ninyo ito basahin. Ito ay tinawag at 100 tula para sa Stella. Okay. Ngayon, kung matapos natin mapanood ang pelikula nito, atin namang tatalakayin ang pagpapahulugan mismo ng isang pelikula. Maaari bang masakin? Okay, maraming salamat. Ang pelikula ay kilala din bilang Sine at Pinilakang Tabi, ay isang larangan ng sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sine. Ito sinabi na dito na bilang ang pelikula bilang isang anyo ng sine, ito ay nagbibigay aliw sa mga manunood. Ito sinabi na natin Pinilakang Tabi, ito nga ay isang sine kung saan ito ay mga larawang gumagalaw. Okay. Tatapos tayo kung saan nga ba nililitan sa pelikula. Maaaring basahin yung lahat. Maraming salamat. Pinilitan sa pelikula. Siyempre sa pamamagitan ng pag-record ng totoong tao mga bagay sa harap ng isang camera. So sinabi ko na kanina, no, na ito ang pelikula na nagbibigay sa mga manunood. Kaya ito ay gumagalaw ng mga larawan sa pamamagitan ng pag-arap ng mga totoong tao sa camera. Okay, kung mayroon tayong pagpapahulugan ng isang pelikula, syempre mayroon naman tayong mga uri ng isang pelikula. Una dito ay aksyon. Binanggawin, ano nga bang inyong idea kung ano nga ba ang paloob sa isang aksyon? Okay, bigyan ng isang bagsak sa Ginong Lauron. Okay, ang action line, ito yung tumutukoy dito yung bakbak ng pisikal, no? Kung sino dito yung mga hilig sa mga pelikulang aksyon. Halimbawa dito ang yung Kingpin. Kung sino yung nakapanood sa pelikula niya, kung napapansin ninyo ang layunin or ang mensahe ng pelikulang aksyon ay yung bakbak ng pisikal talaga. Pangalawa yung Pantasya. Ang Pantasya ito yung punong-puno ng mahika at imahinasyon. Sino dito yung mga fan sa mga mahika at imahinasyon kahit ng mga kanang kamay? Okay, maraming salamat noon. Para naiinuan ninyo kung ano nga ba ang pagpapahulugan ng isang Pantasya kung saan ito ay naglalaman ng mga punong-puno ng mga mahika at imahinasyon. Halimbawa na dito sa pelikula ay ang Enteng Kabisote, kung saan ito nga ay naglalaman ng maraming mahika, no, sa
sa kwento ni Ted. Pangatlo naman, kung may pagkasya tayo, hindi mawawala ang katatakutan. Sino ba dito ay mahilig sa mga horror movie? Okay, kayo sa inyo na mahilig talaga dyan ay hindi nabagaw sa pandinig na lahat na ang katatakutan na naglalamay na, na naglalay nitong tumakot sa mga manunood kung saan ang mga gumanganap dito ay yung mga multo, yung mga masasamang elemento. Okay, yan. Sunod naman ay ang comedy. Kung meron tayong katatakutan, may comedy naman tayo na naglalaro na magpatawa. Kagaya lamang ng pelikulang Private Benjamin. Kung sino yung nakapanood sa pelikulang iyan ay, yun nga, ito ay isang comedy. At syempre, hindi naman huli ay ang dito ay ang drama. Kung saan ang drama ay ito yung mga masisipiling pangyayari na or madulang pangyayari sa isang kwento. So yun nga, ang layunin ng drama ay magpaiyak ng mga manunood. Kung kanina, kung naiyak kayo sa pelikula Isang Daang Tula para Stella, ito, ang pelikulang ito ay yun nga, ang pelikulang ito ay nabibilang sa isang drama. So, doon naman nga na tatakbo sa ating talakayan. Ngayon naman ay mas palilinawin pa natin kung may natutunan nga ba kayo sa ating naging talakayan ngayon. Kaya ngayon, magbilang hanggang 3, pagkatapos ay gumawa ng malaking bilog. Huwag muna kayong tumayo dahil hindi ko pa sinasabi magbilang na kayo. Susunod ay ilahadin nga mga mahalagang isyo gamit ang isang graphic organizer sa pelikulang napanood. Ito ay base sa pelikulang napanood ninyo noong ay Isang Daang Tula para kay Stella. Pagkatapos ay magtalaga na 2 representante sa harap upang ibahagi ang inyong mga ginawa. Okay, maaari nang simulan ang pagbibilang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ano ang huling bilang? Okay, 1. Ang unang pangkat ay dito sa harap, pangalawang pangkat sa dito din sa harap, at ang pangatlo ay sa likod. Okay. Tandaan, bago kayo magsimula, tandaan na may pamantayan tayo sa inyong gawain. Makinig ang lahat, dahil hindi ko pa sinasabi na gumawa na kayo. Okay. Ang pamantayan natin ay ilalaman na may 30 puntos, magkakalikhain 10 puntos, pagpapaliwanag 5 puntos, kooperasyon na may 5 puntos, at may kakuha na 50 puntos. Okay, maaari na kayo magsimula? Okay. Unang pangkat, ibahagin ninyo ang inyong nagawang graphic organizer dito sa harap. Sino yung 2 representante ninyo? Okay, binibining at video at bumibigyan muli. Okay, bigyan ng 5 bagsak ang unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, magaling. Unang pangkat, dahil nilahat nila sa isang graphic organizer ang mga mahalagang issue sa pelikula ninyo kasapon. Pangatlong pangkat, bahagi na ang inyong nagawa. Okay, palagpakan din ang 3 pangkat dahil nilahat nila sa pamamagitan ng graphic organizer yung mga mahalagang issue. At magaling din ang kanilang pagpapaliwanag dito sa harap, no? At ang pamuli ng pagpapaliwanag ay ang pangalawang pangkat. Okay, palagpakan ang pangalawang pangkat. Kagaya rin ng 2 grupo ay nailahad din nila ng maayos ang kanilang mga gawa. Okay, narito ang inyong mga marka sa inyong mga ginawa. Unang pangkat, nakakuha kayo ng 50 puntos. Palagpakan. Dahil ang unang pangkat ay ang kanilang nilalaman sa kanilang graphic organizer ay napaka-komprehensibyo at ang kanilang pagpapaliwanag ay masasabi natin na may nalalaman
siyam na puntos. Kaya nakulangan ako kumbaga sa kanilang pagpapaliwanag dahil hindi masyadong panisip, no? Okay, palagpakan na ninyo mga sarili dahil nga nakuha na ninyo yung mga gusto kong makita sa ating araw ngayon. Ngayon ay pagpapunawin ko na napagpapayamanan naman natin kung saan nga ba yung natutunan sa ating kalakayan ngayon, no? Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Makinig ang lahat dahil may tumutog ako dito. Okay. Narito ang panutor, paliwanag ang mga sumusunod gamit ang inyong sariling pananaw. Sa bawat item ay may 5 puntos. Kaya kung maaari ay huwag ninyong i-skip ang bawat item, no? Dahil sayang yung puntos na maaari nyo makuha sa pagsusulit nito. Okay, maaari bang ipasa? Okay, tapos na ang inyong oras pagsagot ng sa pagsusulit. Okay. Ngayon ay bago tayo lumisan ay mag-focus kayo po ng inyong takdang aralin para sa araw na ito. Okay. Maaari mong basahin. Saglit lang muna. Ay nakalimutan kong bagyan ng subject. Okay. Makinig ang lahat. Bakit? Ay naririnig ako magulong-bulong dyan. Okay, maaari niyong basahin ang takdang aralin. Pagsaliksik, informasyon tungkol sa tulang panradyo. Sa mga informasyon na iyon ay gumagawa ng outline at isulat sa isang buong papel para sa pagbabahagi sa susunod na pagkakita. Okay, tandaan ninyo na may kamantayan tayo sa takdang aralin na ito. Una na dito ay nilalaman na may 20 puntos, tampuhan na informasyon na may 10 puntos, kalinisan ng gawa na may 10 puntos, at ang kabuluhan ay 40 puntos. Okay, bago ko isasala ang taso na ito ay mag-iwan muna ako ng kataga sa inyo. Kung saan ito ay ayon kay Fidel sa pinanood ninyo na pelikula. Okay, ayon sa kanya, ganoon naman talaga. Hindi natin nakakatuluyan ang ating mga minamahal. Okay, sino yung mga nakakalilig dito? O sa mga taong mga galing sa breakup, o huwag kayong mag-alala. Dahil nga, yung sinabi ni Fidel na hindi lahat ng mga gusto natin sa buhay, o mga minamahal natin sa buhay, ay yung nakakatuluyan natin. Dahil nga, may mas makakabuti ko sa ating mga tao sa pinakaharap. Okay. Bago nga tayo magsiway ay balikan na nga natin ang ating mga layunin kung nakamtan na ba. Unang layunin, walang basahin, ay panaluan kung sa iyo ko na na. Nakamit na ba natin? Okay, nakamit. Ang pangalawa, nakabuo ko ng graphic organizer. Nakamtan ba? Okay, nakamtan. Pangatlo, napahalagaan ang ensayo sa napanood at pelikula. Nakamit nga ba? Okay, nakamit. At ang pagkuli naman ay nakahigayat ng pagmamahal sa iba. Okay, nakamit ba? Okay, ang lahat ng mga layunin ay nakamit natin. Yun lang ang ating kalakayan ngayon at maraming salamat. Okay, bago tayo umuwi, huwag kayong malikot, no? At ulitin mo muna ang mga kalat dahil sa inyong ginawa na graphic organizer kanina dahil may mga nagpuputol na mga para sa inyong mga disenyo. Okay, yun lang